Bali, yung pinaka-solution natin ay kailangan natin magpalit ng motherboard. So, ito yung disadvantage na yung galing sa surplus na ginawang pisonet. Tapos pag masira, ang hirap hanapin. What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay papunta ako sa aking pisonet kasi tumawag ang aking staff sa aking shop na meron daw client na nagre-reklamo kasi meron daw isang unit na ayaw daw mag-turn on after niya maulugan ng coins. Kaya sayang naman guys kung di ko siya ayusin agad kasi yun ay nag-i-income. Kaya papunta ko doon. Kaya hindi ko na lang anong dahilan bakit siya ayaw mag-turn on. Pag ganito guys na nag-negosyo tayo ng pisonet and meron tayong basic knowledge pagdating sa pag-repair or basic troubleshooting pagdating sa pag-repair ng mga computer ay magagamit natin dito. Bali ngayon, papunta ko doon para i-check kung anong reason bakit tayo mag-turn on. So maraming dahilan bakit tayo mag-turn on. Kaya malalaman natin mamaya papunta ko doon, okay? So papunta ko doon. Okay guys, itong aking pisonet na sira. Bali, inuwi ko sa bahay kasi nahirapan ako mag-repair dun sa area kasi marami mga customer or client na naglalaro doon. Eh, nag-decide ako na iuwi ko na lang sa bahay para madali siyang i-repair kasi nandito ang aking mga gamit. Bali, yun na nga, ayun niya talaga mag-turn on. Pakita ko nyo guys. Yan, tapos turn on. Yan. Kung nakikita nyo, yung fan, namamatay. Pinutin ko ulit yung power. Yan, power. Kung makita nyo, ayaw talaga mag-turn on. Bali, ang pinaka-basic na ginawa ko ay tinanggal ko yung RAM, itong dalang RAM, nilinisan ko yung binalik. Tapos, ayaw pa rin mag-turn on. And then, ginawa ko na pangalawa ay tinanggal ko yung dalang RAM. Tapos, i-turn on ko. Kasi kung walang problema yung motherboard, ay dapat mag-spin pa rin siya ng tuloy-tuloy kahit wala siyang RAM. Pero yun na nga, namamatay pa rin siya. And pangatlo na ginawa ko guys ay yung power supply na connected dito ay tinanggal ko. And then binalik ko. Tapos turn on. Ganun pa rin. Ayaw pa rin mag-turn on. Tapos yung hard disk, tinanggal ko yung connection, binalik ko. Baka sakali na maluwag yung power connection. So the same pa rin yung problema. Ayaw pa rin gumana. Bali, inaala ko ang problema yung power supply baka sira. Hindi gumamit ako ng extra power supply. Galing ito sa isang computer. Then, sinaksak ko dito. Pinalitan ko. So, ayaw pa rin. Ganun pa rin yung problema. Nagtuturn on siya pero namamatay. Bali, ang inaala ko dito ay baka sira yung kanyang motherboard. Hindi ako sure kasi nga hindi ako expert sa pag-repair ng computer. Pero basic lang yung alam natin. Inaala ko dito na mayroong sira na capacitor or depende sa part ng computer kasi nga hindi na kaya niya mag-supply. So kung tama inala ko na motherboard yung problema, ay naisip ko na bumili ng bagong motherboard. Pero kasi itong gamit ko na pisonet ay surplus. So wala siyang kapareha na motherboard kasi ito ay, hindi ko alam anong tamang term dito pero yung normally yung ginagawa ng iba is pre-build ang tawag. Ito ay parang stock na. Ito ay surplus na computer. Kaya mahirapan tayo maghanap nito ng motherboard. Pero ang tanging magagawa ko guys ay bumili ng motherboard tapos bibili tayo ng power supply kasi yung power supply nito ay hindi pareha sa motherboard na binibenta sa market pati yung kanyang cooling fan. So bibili tayo ng motherboard, power supply, tapos cooling fan ng ating CPU. Pero okay lang yan kasi kung dito sira ang ating power supply ay pwede ko sa ibenta sa online. Ito. Kaya okay lang. Pag hindi pa rin siya gumana kahit bumili tayo ng motherboard tapos nilipat natin yung processor, itong RAM, ay baka sira yung kanyang processor. Merap talaga pag wala kang alam sa basic. Merap talaga pag hindi ka expert pagdating sa computer. Bali, mga gamit ko dito yung kanyang processor, pati yung RAM, pati yung hard disk. So, yan ang mga gamit natin pag bumili tayo ng bagong motherboard, power supply, pati cooling fan ng ating CPU. Ayun, bali bumili ako ng motherboard. Ito yun. Yan. Tingnan natin. Motherboard. Yan. So, ang processor natin ay Core i5 7th Gen. Kaya bumili ko ng motherboard na para sa
Core i5 na 7 Gen kasi iba-iba yung slot ng CPU. Yan, maliit lang siya. Tingnan natin. Yan. Mahirap, isang kamay lang gamit ko. So magkano ko ako dito, nasa 2,600 kung di ako nagkakamali. Tapos bumili ko ng power supply. Generic lang ito, nasa 450 pesos kung di ako nagkakamali. Generic lang ito. Ibig sabihin, hindi siya ganun katibay. Pero kung lagi natin iniingatan, ay tatagal nito. Tapos yung kanyang cooling fan ng ating CPU. Bali mangyari, yung galing dito sa computer ay ililipat ko dito yung kanyang processor, RAM, pati hard disk. So di ko na mapakita sa video kung paano ko sa ilipat. Kaya i-try natin ngayon. Any testing, okay? Okay, bali bago nyo tanggalin yung mga parts nito, kailangan tanggalin nyo muna yung saksakan. Yan. Ayaw mo tanggal. Tigas. Yan. Tapos, kailangan ni-discharge. Paano? Yung press natin yung power. Kasi yung iba gumagamit ng anti-static na rest, yung sa kamay, para hindi ka hindi ka tamaan ng static ba yun? Yung parang ginapitik ka o parang kurente. Pero ginagawa ko is long press ko ito para ma-discharge ko yung mga power na iwan dito sa kapasitor, mga kurente. Yan, tapos bago tanggalin yung mga parts. So, di ko na mapakita guys kasi mahirapan na magawak ng aking video cam. Pero okay mag-alala kasi maraming tutorial sa YouTube kung paano po mag-assemble ng computer. Yung sa akin lang is pinapakita ko kung paano ko sa tino-troubleshoot pag meron kayong negosyo na PisoNet. Kasi malaking tipid kung kayo mismo yung magre-repair ng mga nasisira sa PisoNet business niyo. Okay. Okay guys, natanggal natin yung kailangan natin. Ito ang kanyang processor. Core i5 na 7 Gen. Tapos yung RAM, pati yung hard disk. Bali itong tatlo ay ililipat natin sa bagong motherboard. Yan, tinanggal ko lahat. Ito ang kanyang CPU, fan, tapos yun na. Bali itong mga gamit natin. Processor, RAM, and hard disk. So ito, di natin magamit. Tinignan ko dito kung mayroon ba nasira na kapasitor, yung lumubo, yung tumaba, yung parang naging buntis. Ito sa hindi tayo expert pagdating sa electronics, no? Bali, yung pinaka-solution natin ay kailangan natin magpalit ng motherboard. So ito yung disadvantage na yung galing sa surplus na ginawang PisoNet. Tapos pag masira, ang hirap hanapin ng ganitong klase ng motherboard para magamit naman natin yung kanyang CPU pan, pati power supply. Pero walang available sa market. Ang nakita ko lang ay power supply. Pero okay lang. Kasi nga, bala ko rin i-benta itong power supply. Sakali na kung may magka-interest. Bale yun, lilipat ko na sa bagong motherboard. Okay. Okay guys, nalagyan na natin yung ating CPU dito. Tapos nandito yung kanyang RAM. And ito yung kanyang hard disk. Ito yung power supply. Tapos ito yung kanyang cooling fan. Tapos meron yung gilagay na monitor na connect dito para malaman natin kung gagana siya. Sana hindi siya magpalya kung tama talaga yung nakita kong problema na yung motherboard talaga yung problema. Pero pag hindi pa rin to gumana, possible na sira ang kanyang CPU. So wag naman sana kasi napagasto na tayo. Try natin i-turn on. Sana walang palya. Yan, sana yun. Ayun, gumana na siya. Umikot yung fan. Umikot yung fan ng power supply. Tingnan natin sa monitor kung gumagana. Yan. So wala siyang error. Ito kanyang hard disk. Tingnan natin.
Dito natin malaman kung success yung ginawa natin. Pag gumana to guys, sunod ilalagay ko na sa kanyang box para maging pisonet and yun na, magamit na siya. Ayun. Hintayin natin para malaman natin kung okay na ba talaga. Mr. Pisonet 6. Yan. Okay, success. Ibig sabihin, tama yung aking hinala na sira doon sa computer ay motherboard. Yun lang, napagasto talaga tayo. Yung sa akin guys, wala akong budget kaya nabili ko yung mga surplus na pisonet. Pero kung may pera kayo guys, mas maganda na mag-assemble na lang kayo. Kasi yung sa akin kasi, yung binili ko ay ready-made na kasi wala na ako tayong mag-assemble. And normally kasi sa mga surplus ay mura lang. Pero kung may budget kayo, mas maganda na ang kunin nyo ay Ryzen 5. Kasi meron siyang built-in na Intel graphics. Kung kaya niya laro nyo Valorant. Hindi kaya sa Core i5 na Intel. Pero ang gusto ko lang sa Intel ay matibay siya pagdating sa mainit kasi yung pisonet natin walang aircon. And like sa AMD, pag sobrang init, napapansin ko na naghahang yung computer. So masyadong mataas yung temperature. Matibay kasi ang Intel pagdating sa temperature. Pero ikumpara ang Ryzen 5 sa Core i5, mas maganda ang Core i5 kasi mas malakas yung kanyang graphics. Oh, na. Sunod ay ilalagay ko sa aking pisonet box. And then, i-deploy ulit sa ating pisonet na area. Okay guys, natapos na. Buksan natin. Yan. Kita ba? Okay, hindi siya mabalance. Bali, ito ang aking pinalit na motherboard. Na-setup na siya. Ito ang kanyang timer. Coin slot. And ano pa? Power supply. Hard disk. Ito na kanyang itsura. Bali ang kanyang power button ito. Sana yun. Gumamit ako ng GST ba tawag dito kung di ako nagkakamali. Bali ito ang kanyang power button. Yan. So subukan natin kung gumagana. Sana gumagana. Try natin. Yan. So magulog tayo ng coins. Kung gagana. Then power button. O natin yan. Okay, sana hindi siya magpalya. Tingnan natin. Yan. Naglo-loading. Pag okay to guys, ibabalik ko na sa aking pisonet kasi nagpalit tayo ng motherboard. Yan, refresh. So okay siya. Ayun, success yung ginawa natin. Bali, ulitin ko, ang naging problema talaga yung kanyang motherboard. And hindi tayo expert doon, so pinaka-solution ay magpalit tayo ng motherboard. Pero sa ibang bansa, ang ginagawa nila, hinahanap nila yung sira na part. Either yung IC yung sira, or yung capacitor, or depende sa pag-testing nila. Pero sa atin na, na hindi ganun kagaling, ay pinaka-labi solution ay replacement. Okay, at least meron kayo idea kung paano mag-basic troubleshoot. Yun lang, napagasto tayo. Sige lang, babawi lang tayo sa kikitain sa ating pisonet. Okay, so hopefully guys, meron kayong natutunan. Hanggang ito lang. Thank you for watching.